Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan sa mundo ng social media. So mainit ang usapin nga po sa di umano'y tsorya na gagawin ng gobyerno upang manatili sa pwesto ng mahabang taon ang presidente na si BBM. Isa nga po sa tinatanaw ng marami ang tagapagtanggol daw ngayon ng Pangulo ay ang mga miyembro ng bagong minority bloc, hindi naman kasi maipagkakaila na malaki ang benepisyo na kanilang makukuha kung sakaling mapigilan nila maging Pangulo si Inday Sara. Lalawig ang kanilang kapangyarihan at tatagal pa ng maraming taon. Kaya naman busog na busog daw ang bulsa ng mga di umano'y mga buwaya na ito sa gobyerno. May ilan nga po ang sangkot sa di umano'y malite sa minority bloc. Itong si Tito Soto ay sinabing na deliverin daw di umano ng 18 Marines ng maletang pera kaya naman isa ito sa marahil dahilan kung bakit gano'n na lamang daw ang kanilang pagtatakip sa administrasyon ay dahil isa din daw ang mga ito na nakinabang sa kawatan sa pera ng taong bayan. Heto po mga idol at panoorin natin ang full video ng mga balak gawin ng administrasyon, ngunit bago yan kung mahilig kayo sa politika mga idol ay mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga latest updates. So, nakisawsaw sa usaping babae. Ngayon na naman, sumasagot na naman si Lacson. Mayroon na naman kasagutang babae. Pambira, Lacson. Ano ka ba? Kasi ako, at tingin ko, kaya kinuha si Auntie Claire as PCO. Ito yung opinion ko lang ha. Dahil si Claire, attack dog eh. Vlogger eh. O ilagay mo sa gobyerno, attack na nga attack yan. Dahil dual personality to si Claire eh. 'Di ba? Lawyer tapos vlogger, dinala sa gobyerno, iniwan yung pagka-lawyer. Vlogger, kita mo hindi siya pasok as PCO pero pasok siya as vlogger. Attack ng attack, 'di ba? So, at the same time babae. May yun eh, meron silang gustong palabasin doon. 'Di ba? Siyempre nga naman, babae yung kakalabanin nila si Sara eh. So, strategy po 'yun. Para abot yung mga kababaihan, pwede siya mambara ng babae. Ito si Lacson. Ano ka, representative naman ng mga bakla? Hindi, nagtatanong lang, wag ka magagalit, wag ka mapipiko na maka-onion skin ka. Pag onion skin ka, bakla ka nga. Di ba? Hindi ako nag-aano lang, nagtatanungan lang. Wag ka wag ka magagaya sa iba. Baka eto naman, babae na naman ang kasagutan mo. Hindi ko si Claire, nirepresenta ang kababaihan. Ikaw, nirepresenta si Vice Ganda. Pag-usapan natin yan. Nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado, lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 12-11 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa lang pong humakbang dyan, tapos ang boxing. Ba't yung sumasagot dyan? Di usapang yan Tulfo. Hindi usapang mag-asawa yan. Ang tahimik mo nun. Ngayon, dakdakan ng dakdak. May pa-boxing-boxing ka pa. pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson. Okay, teka muna. Doon muna tayo kay Totoo po yan Ito. Inside scoop po ito, inside scoop. At pinag-uusapan na tong matindi. Legit po yan. Yan po ang sabi. At kung ako tatanungin nyo, yung nagsasabi sa akin, di pa sumablay yun. Hindi pa po sumablay. Nag-uusapan yan. Kasi kaya nga daw tumaas yung boto. Di ba? Remember last year yung impeachment ni BP Sara. 200 plus lang. Ito ngayon nasa 250. Mas tumaas pa. Ano nangyari? Binuking na nga ni Chanko na may bigayan. So, ine-expect natin bumaba.
Yan po ang ginabang Kamara. Sabi niya, marami kasi hesitant bumoto sa impeachment kay BP Sara kasi chances are magiging presidente si BP Sara sa 2028. At alam nila, siguro kayo kahit pula kayo, kahit kayo pinklawan, alam ninyo na talagang malakas si Sara. Kasi hindi nyo naman gagawin niyang pangingidnap kay PRRD, pangingidnap kay Bato, kung ano-anong ginagawa ninyo, kung alam nyong hindi talaga winnable si Sara. So alam nyong lahat yan. And alam yan ng mga politiko, kahit tanong nyo sa kanila, alam nila malakas si Sara. Kaya ayaw bumoto for the impeachment. Ang ginamit po nila dyan, eto, huwag kayong mag-alala. Walang 2028 election na mangyayari. Yan po ang balita. Pero bago po lumabas yan sa balita, alam na po namin. Sa katunayan, alam namin sino yung gumagapang. Kaya po ang punto po natin, legit po ito. Ha? Antayin nyo lang po. Nakakatakot po ito. Isipin ninyo, walang eleksyon. Magpapatuloy ang Bongbong Marcos. Con-as, sinong boboto ng Prime Minister? Kamara. Pag naging Prime Minister si Bongbong o si Romualdez, tapos, weaponize ang ICC, may problemang malaki ang Pilipinas. Ito tanong ko sa mga sumusuporta sa ICC. Ito tanong ko sa inyo mga dilawan. Kung may madilawang nanonood dito, hayaan na po natin yung liderato nyo eh. Kasi nga sinasabi nila before kay Marcos never again. Ngayon, sabi nila kay Marcos, why not? Diba? Nagbago sila ng timpla. Hayaan na po natin, may mga agenda niyan, gustong kumita ng pera. Pero kayo mga pinklawan, na sumusuporta kayo sa ganito, akala ba ninyo, hindi e-epekto sa inyo yan? By the time na eliminate, tandaan nyo tong sasabihin ko, by the time ma-eliminate ang Duterte, it's a war between Bongbong Marcos and the Pinklawans. Ngayon, wala na kayong power, Pinklawan. Kasi nag-con-us na. Napalitan na yung batas natin. Prime Minister na si Bongbong. Extension lang ng extension ng extension. Hindi kayo makakaporma kay Bongbong. Unlike si Sara, pag nakaupo yan, bababa yan at bababa. Bumaba si PRRD, di ba? Ang sigaw ng taong bayan, diyan ka lang. Hindi, bumaba si PRRD. Eto, hindi bababa tong mama na ito. Tagos. Ang pag-asa na lang natin. Di ba? Gumalaw ang Diyos. We don't know. Baka, hindi ko po wini-wish. Pero baka mamaya ma-overdose. Di ba? Pero kung iisipin natin, bababa ito, hindi na po bababa yan. Hindi na po. Nakakatakot po yan. Kaya magdahan-dahan po kayo mga supporters na Pinklawan. Huwag kayong pauuto sa liderato ninyo. That is very dangerous. Si Pangulong Bongbong Marcos. Bumelta riyan si Senator Ping Lacson Yan na. sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, masi yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang nabanggit yung con-us. Ayan. Sumagot na si Pinky. Sinagot si Amy. Siguro sabi niya, ito si Amy, tinatalbugan ako. Ang chicks mo, tinaasan ng kilay ni Lacson, ganun. Ayan, kita niya, nakataas. Do you expect maniwala Pinipilo sa'yo? Na never nyo napag-usapan yan? Ganyan din na sinabi ni Matibag, hindi kami susugod dyan, hindi kami pupunta sa Senado, walang NBI sa Senado. You people are all the same. Mas nakakaunawa pa nga si Matibag dahil tuta yun eh. Executive Department. Ikaw, isipin mo, legislative ka, tuta ka ng executive. Di ba? Di umano. Oh. And sino maniniwala sa'yo?
Hanggang ngayon nga, sa Blue Ribbon, wala kang napatunayan. Takot na takot ka nga ipatawag yung mga 18 Marines. Hindi mo mapatawag si Tambaluslos. Then, suddenly, you want us to believe you? Hindi. Yung sinasabi mong yan, do you honestly believe naniniwala ang taong bayan sa'yo na wala kayo pinag-uusapan na CONAS? Oh, come on. Kung meron mang plano na mag-con-us, hindi namin alam yon. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. So, hindi nila alam. Posibleng meron. Kung meron man, hindi namin alam. Pwede ba hindi nyo alam? Di ba? Kasi kasama kayo sa play. Tingnan mo. Congressman, Kamara, kontrolado. Himod puwet. Mainstream media, kontrolado. Himod puwet. Ano pa? Police, of course, executive yan. NBI, of course. DOJ, Ombudsman, of course, lahat yan. Executive Department. Under yan, Bongbong Marcos. Dalawa lang po ang hindi makontrol. At tinatry nilang kontrolin. Sige, alam nyo? Lagay nyo sa comment section, ano yung dalawang na yon? Ako nagpapaalala lang doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News. Ulitin ko, Coach Oli News. Subscribe na po kayo. Dalawa ang hindi nila kayang kontrolin. At yan ang ginagawa nila ngayon. Kinokontrol. Ano? Senado, number 1. Number 2, vloggers. Hirap sila sa vloggers kasi ang dami. Yung media, iilan lang yan. Bigyan mo lang ng maleta yung 3 malalaki. Di ba? Sa vloggers, hirap sila. Kaya naman, anong tinitira nila ngayon? Vloggers. At saka, Senado. Nagpapauso ba ako? Siguro kita nyo. Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano ang Chacha sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin at 2023 pa gustong i-abolish ang Senado. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, So nakita naman natin mga idol na talagang gagawin lahat ng kalaban ang kanilang makakaya upang makalusot sila sa di umano'y kabulastugan sa pera ng taong bayan. Kayo mga idol, ano masasabi nyo dito? Mag-comment lang po kayo sa ibaba at atin pong pag-usapan yan. Maraming salamat po.